Magandang araw sa lahat. Ako pala si Anton. Sana sir ay mabasa ninyo itong kwento ko at ma-narrate sa inyong channel. Bata pa ako noong papunta ako ng Maynila para magtrabaho. Mahigit 20 years na rin siguro yon. Naiwan sa probinsya ang nanay at mga kapatid ko. Ako naman mga 18 anyos pa lang nang magpunta ng Maynila para maging kargador muna habang inaasikaso yung mga papeles ko para maging pahinante. Hindi rin kasi ako magaling sa pagsasaka at wala rin naman kaming sariling lupa. Mas malaki din kasi ang oportunidad sa Maynila kaya talagang lumuwas ako. Umupa ako sa isang room for rent na apartment. Para siyang isang malaking paupahan lang na may mga hiwa-hiwalay na kwarto. Communal yung CR at lababo. Okay na rin naman sa akin dahil mura lang. Hindi rin naman kasi ako nagluluto dahil wala naman ako mga gamit at ako lang ang mag-isa. May dalawa akong katabing kwarto. Isa na estudyante yata sa kolehiyo. Tapos yung isang katabi ko naman nagli-live-in. Napapagitnaan ako ng dalawang kwarto. Manipis sa dingding lang yung naghahati sa kwarto namin. Kaya talagang rinig mo ang ingay sa kabila. Yung katabi kong estudyante, tahimik lang naman yun. Madalas pa nga, hindi ko nakikita. Pero kapag nagkaasalubong naman kami palangiti naman sa akin. Tapos kuya pa ang tawag sa akin. Pero yung dalawang mag-live-in, talagang maingay. Kung hindi haling-hingan ng pagtatalik nila, madalas ko naman silang marinig na nagsisigawan o nag-aaway. Mukhang bata pa yung babae, kasing edad ko lang yata. Yung kinakasama niya, parang mga nasa 30 anyos na. Tingin ko nga, nagdodroga yung lalaki kasi laging dilat yung mga mata at halata rin sa katawan niya na talagang gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. May kapayatan din kasi. May isang beses nun, may inuman doon sa kwarto ng estudyante kasama yung mga kaklase niya. Inimbitan niya rin naman ako at saktong wala akong pasok kinabukasan kaya nakisali ako sa shots nila. Nalaman ko na mga kaedad ko lang din pala sila. Talagang maaga lang akong binatak ng realidad ng buhay at pagtatrabaho. Saglit lang naman kaming nagkasiyahan noon. Tapos, inihatid na namin yung iba pa nung mag-aalas 12 na. Sakto namang kakauwi lang nung dalawang mag-live-in na katabing kwarto namin. Napatingin lang sa amin yung babae na tawagin nating Stella. Tapos yung kinakasama niya, pansin ko biglang nagalit. Hinila niya yung buhok ni Stella at kinaladkad papasok ng kwarto nila. Nag-alala pa nga yung mga kasama namin pero sinabi na lang namin na hayaan na lang sila. Ganun naman sila lagi, parang aso't pusa. Magdamag kong narinig ang pag-aaway at tila bugbugan ng dalawa. Halos hindi na nga ako makatulog noon dahil sa pag-iingay at alala para sa babae. Nakakaawa rin naman si Stella. Bata pa at may itsura din. Marami naman siyang pagpipilian sana kesa doon sa medyo mas matanda sa kanyang adik na kasama niya na lagi naman siyang sinasaktan. Kinabukasan noon, nakita ko na maraming pasa yung babae. Inabutan ko na lang ng pamahid at gamot kasi marami akong pantanggal ng sakit sa katawan. Nagpasalamat siya sa akin. Tumangulang ako sa kanya dahil ayoko naman din kasi masyadong kausapin. Baka kasi pati ako pagsilosa nung kinakasama niyang adik. Ilang araw ko rin silang hindi masyadong naririnig na nag-aaway. Akala ko nga maayos na yung lalaki. Pero dumating yung araw na sobrang lala ng mga pangyayari. Day off ko nun. Andoon lang ako sa kwarto ko at nagpapahinga. Narinig ko na may kumakatok at pagbukas ko ng pinto ng kwarto, nakatayo si Stella. May dalang plato ng pansit. Tinanong ko kung anong meron. Ang sabi niya, birthday niya. Binati ko naman agad siya at nagpasalamat sa bigay niyang pagkain. Ang sabi ko, isasalin ko lang yung pagkain sa pinggan para maisoli ko rin agad. Pagsali ng pansit, ibinigay ko na sa kanya yung plato. Pero hindi pa siya agad umalis. Naipagkwentuhan pa siya sa akin. Nagtanong-tanong kung ako lang ba ang mag-isang nakatira at kung taga saan ako. Ako naman, hinayaan ko lang siyang maipagkwentuhan dahil birthday naman niya. Nakakaawa din kasi mukhang wala siyang makausap kasi laging nakakulong sa kwarto nila.
Habang nag-uusap kami, biglang dumating yung kinakasama niya. Galit na galit. Sinampal niya si Stella at paulit-ulit na sinabing malandi. Nung inawat ko naman, sinapak pa ako tapos sinabing huwag ako makialam kung ayaw kong mamatay. Ako naman, kahit na medyo matipuno ang katawan dahil sa pagiging kargador, iwas din talaga ako sa gulo. Pinaliwanag ko na lang sa lalaki na binigyan lang naman ako ng pansit ni Stella. Hindi ako pinainggan ng lalaki. Tapos kinaladkad lang niya ulit yung babae papunta sa kwarto nila. Di ako mapakali kasi ang lala na nang naririnig kong away nila. May mga nababasag na nga na kung ano at talagang halos masira na yung dingding na pumapagitan sa amin kapag natatamaan. Rinig ko kung paano niya murahin si Stella. Paano niya sabihang pokpok, malandi, makati at kung ano-ano pa. Ang hindi ko makakalimutan pa na sabi niya ito bang gusto mo? Sige, ito. Yung para bang pinipilit niyang maipagtalik sa kanya si Stella. Rinig ko yung malakas niyang iyak. Sobrang nag-alala na ako nun. Kumakatok na ako sa kanila. Binuksan ng lalaki yung pinto tapos hawak niya yung kutsilyo. Nakita ko pa sa malayo si Stella na sira-sira yung damit. Ang sabi niya, kung gusto ko pa raw mabuhay, huwag akong makialam sa away ng mag-asawa. Nabahala na talaga ako dahil sa kutsilyo, pero umalis muna ako. Binalak ko na puntahan yung may-ari ng paupahan. Alam ko naman kung saan siya nakatira. Pumunta ako ng kabilang barangay at pagdating ko doon, hindi pa siya agad sumama sa akin kasi nga baka simpleng away lang yun ng dalawa. Lagi nga kasi silang nag-aaway, pero nababahala na kasi ako. Mag-iisang oras din bago ko siya nakumbinsi, kaya matagal-tagal din akong nawala. Pagbalik namin doon sa paupahan, nakabukas yung pintuan nila. Pagpasok namin, si Stella may hawak na kutsilyo. Mukhang naglaslas kasi hiwa yung pulso niya. Wala na siyang buhay nung maabutan namin. Yung kinakasama niya, wala na, pati yung mga damit nito. Pinakuha na lang yung bangkay niya sa mga kamag-anak. Kung nagpaamatay ba si Stella dahil sa sitwasyon niya o kung pinatay ba siya ng kinakasama niya, hindi na namin nalaman dahil hindi naman na pinaimbestigahan pa ng pamilya niya na medyo katakataka. Hindi man lang hinanap yung adik niyang kinakasama na bigla na lang umalis. Pero pupusta ako, yung lalaki ang pumatay kay Stella. Ilang araw matapos nun, nakita ko ulit na may nakalagay sa labas na room for rent. Kapag nababasa ko yun, kinikilabutan ako dahil alam ko ang dahilan kung bakit pinaparentahan yung kwarto. Patay na yung huling tumira doon. Minsan, napapaisip pa rin talaga ako kung ano ba talagang nangyari kay Stella. Kung bakit sa kabila ng kabataan at kagandahan niya ay ganun ang kinahantungan niya. Pero wala naman akong magawa nun kung pati sariling pamilya at kamag-anak niya wala rin namang interes tungkol sa pagkamatay niya. Hiling ko nga nun na sana mabawasan na yung mga babae sa mundo na nakakaranas ng ganoong karahasan sa mga kinakasama at asawa nila. Hindi naman kasi dapat sinasaktan ang partner mo. Dapat minamahal mo siya. Kahit na mahigit 20 years na nangyari to, paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isipan ko si Stella. Tawagin niyo na lang po akong Isabela. Mga ilang taon na rin itong nangyari. Mga 17 pa lang ako noon nang naglayas ako sa amin. Ilang buwan pa lang kasi matapos mamatay ng nanay ko, may bago nang inuwing babae yung tatay ko sa bahay. May ipon naman po ako noon, tapos nakapag-freelance. Kaya nung nabuwisit na ako sa bahay, lumayas na lang ako. Nakahanap naman ako agad ng murang apartment for rent dito sa Davao. Tinulungan din kasi ako ng mga kaibigan ko maghanap online. Madali rin namang kausap yung landlady ko noon. Kahit na 17 pa lang naman ako, may freelance work naman ako, so may kakayahang magbayad talaga. Paglipat ko, wala pa akong mga gamit noon. Dala ko lang kasi yung mga damit at bag ko.
Kaya alam ko noon na madalas ay lalabas ako para doon na rin kumain o kaya magte-take out na lang. Sa taas yung apartment ko. Meron ding paupahan sa baba pero hindi ko kilala kung sino. Hindi ko rin nakakausap. Unang linggo na nandoon ako sa apartment. Normal lang naman. Nag-a-adjust lang talaga ako dahil kailangan kong masanay mabuhay mag-isa. Ayaw ko na kasi nung bumalik sa tatay ko na di man lang narespeto si mama at saka yung pamilya namin. Sana kung nagkaroon siya ng babae, hindi na muna niya inuwi sa bahay namin. Madalas lang ako noon nasa bahay. Tumigil na muna ako sa pag-aaral dahil nag-focus sa freelancing. Medyo malaki rin kasi yung bayad sa paupahan kaya kailangan kumayod. Alam nyo naman, ultimo yata kulungan ng manok sobrang mahal na. Mga ilang araw din po nung mapansin ko na kada bababa ako sa hagdan, may lalaki doon sa tapat ng gate na nakatingin sa pintuan ng apartment ko. Diretso kasi yun sa hagdan. Hindi ko naman pinapansin si kuya na nakatayo doon. Ayoko rin magkakausap basta ng ibang tao. Yung sa baba ko kasi ay nagtitinda ng barbecue. Hindi ko alam kung tenant ba yung lalaki sa baba o kamag-anak nung nagtitinda ng barbecue. Basta pinabayaan ko lang. Mga ilang beses din na nangyari yun. Medyo hindi na ako komportable kasi sinong babae ba naman ang magiging okay kung may lalaking nakatulala sa pintuan ng apartment mo, lalo na at mag-isa lang ako. Kapag gabi nga, lagi akong nababahala na baka bigla na lang niya akong akyatin sa paupahan ko at pagnakawan. Ilang ulit ko pa nga chine-check kung naisara at nailak ko ba yung mga pintuan at bintana. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan ko na mag-voice out na. Ayoko lang kasi yung hindi ako komportable sa inuupahan ko. Kaya nga ako umupa para malayo sa stress. Tapos lagi naman ako mag-iisip. Wala rin. Bumaba ako noon tapos lumapit ako sa tindahan. Open area pala yung tindahan nila. Kita yung loob ng bahay. Tinanong ko kung kakilala ba nila yung lalaking laging nakatayo sa tapat ng gate ko. Sinabi kong hindi kasi ako komportable sa ganun. At kung pwedeng sabihan nila na iwasan na lang o di kaya ay kausapin ako kung may kailangan ba siya. Habang nag-uusap kami ni ate, nakatingin lang ako sa loob ng bahay nila kasi may nakikita akong parang pamilyar na muka. Ang sabi niya sa akin, palagi naman daw siya nagtitinda pero wala raw siyang nakikitang lalaki na nakatambay sa tapat ng gate ko. May CCTV naman daw sa tapat namin. Pwede raw ipacheck para malaman. Pero ang sabi ko, di na kailangan. Tinuro ko yung picture ng lalaki doon sa loob ng bahay nila. Sinabi ko sa kanya na yun yung lalaking nakatayo lagi sa tapat ng gate ko. Kaya pala parang pamilyar. Kinuha niya yung picture frame at tinanong ako kung sigurado daw ba ako. Siguradong sigurado ako, sabi ko. Dagdag ko pa nga, kung kamag-anak naman pala nila, pwede kong kausapin ng maayos. Hindi naman kasi ako nagagalit ng walang dahilan. Kinilabutan lang ako sa mga sumunod niyang sinabi. Kapatid daw niyang lalaki yun na matagal nang namatay. Doon daw siya nakatira noon sa inuupahan ko ngayon. As in, sobrang natakot po ako. Kaya kahit na may 1 month advance pa ako doon sa inuupahan, nagpatulong na lang ulit ako sa kaibigan ko para maghanap ng ibang marerentahan para makalipat na agad. Hello po sir at sa lahat. You can call me Aliyah. Taong 2016 nung nagpunta ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Mga 3rd year college ako noon nung pinaasikaso sa akin ng ate ko yung isang apartment na pinaparenta niya. Sa pagkakaalam ko, ibebenta na rin yata yun. Hindi ako pamilyar doon sa apartment kasi hindi naman yun malapit sa amin. Di ko rin alam kung saan nanggaling yun pero hindi ko na tinanong pa si ate. Ang sabi niya kasi, kapag naparentahan ko daw yon o kaya naibenta, bibigyan niya raw ako ng porsyento. Pero habang hindi pa raw narerentahan, ako na raw muna ang mag-asikaso sa mga gustong tumingin ng bahay, pati na rin sa paglilinis nito. Kumbaga, caretaker. Ako naman,
Kahit college student nun, gusto ko rin kumita ng ekstrang pera para magamit sa school o di kaya panggala. Kaya umokay na ako. Di naman mabigat sa akin yung pagkausap ng mga tao na mga titingin sa bahay. O di naman kaya yung minsanang paglilinis ng apartment. Yun ang inisip ko nun. Wala naman akong alam na may something palang kakaiba dun sa bahay. Hindi ko pa alam nun na creepy pala siya. Yung unang beses na may nakausap ako para iparenta yung bahay, doon na nagsimula ang lahat. Bali may lalaking nagte-text at tumatawag sa number ko para magtanong ng tungkol sa bahay. Number ko kasi yung nakalagay sa apartment for rent. Sinabi ko sa kanya yung presyo kada buwan at sinabi ko ring pwedeng rent to own kung interesado siya sa ganun. Natuwa naman siya kasi malapit lang yung bahay sa trabaho, kaya mas magiging okay naman daw lalo kung maayos naman yung apartment. Ang sabi ko sa kanya ay okay naman yung lugar at hindi naman mukhang makaluma. Dagdag ko pa na pwede din naming tingnan yung lugar at mag-schedule ng viewing. Pumayag naman siya kaya nag-schedule kami kung kailan siya pupunta sa bahay. Nung mga oras na yon, hindi ko pa nalilinis yung bahay dahil medyo abala ako sa eskwela. Kaya sabi ko sa kanya bago niya tingnan yung bahay, hindi ko pa alam kung makalat yun kaya pagpasensyahan na lang niya. Lilinisin ko na lang matapos ng pagbisita niya. Okay naman daw sa kanya kasi ang sabi if ever magustuhan niya yung apartment, by next month pa siya rerenta kaya may panahon pa para ayusin ko yung bahay. Nung araw ng visit niya, nagkita kami sa may mga sakayan malapit dun sa bahay. Sa totoo lang, yun din ang unang beses na pupunta ako sa apartment na yun. Sinabi lang sa akin ni ate yung address at yung itsura ng bahay. Binilin lang din niya sa akin kung ano yung mga dapat kong sabihin dun sa lalaki para mapapayag ko siya na rentahan yung apartment. Pagdating namin sa sakayan, dire-diretso lang kami papunta sa bahay. Nung ando na kami sa apartment, nauna akong pumasok. Tas may narinig akong may tumawag dun sa lalaki. Lumabas siya saglit. Pagpasok niya, nakita ko may kasama na siyang babae. Hindi na ako nagtanong pa. Inisip ko na lang na baka asawa niya o girlfriend at tinitingnan din niya yung bahay para malaman kung maayos ba yung paglilipatan nila. Inikot ko na sila sa bahay. Medyo nagmamaroon na lang ako dahil nga first time ko rin umapak dun sa apartment. Sinabi ko yung mga nearby establishments na malapit lang yung mga sakayan at transpo tulad ng terminal ng jeep, trike at mga taxi. Maayos naman yung bahay. Pinakita ko na wala namang tulo at may sariling tubig at kuryente. Sinabi ko rin na maayos yung estruktura ng bahay at walang peste tulad ng mga daga o ipis. Kita ko naman sa lalaki na maayos naman sa kanya yung usapan namin. Tumangu-tangu lang siya. Tapos nung sa dulo na, sinabi ko sa kanya, "So, ayos na po ba sa inyo yung apartment? Sa wife niyo po ba? Okay din kaya?" Gumanon ako kasi hindi ko kinakausap yung misis. Parang tahimik lang kasi, walang kibo at ekspresyon. Nagtaka ako sa sinagot ng lalaki dahil ang sabi niya sa akin, "Miss, wala pa akong asawa eh. Ako lang mag-isa ang titira dito. Maganda lang kasi malapit sa trabaho at sa mga sakayan." Hindi ko naman alam na hindi niya asawa yung kanina pang sunod ng sunod sa kanya. Sorry po assuming lang. Pero sino po tong kasama niyong babae? Girlfriend niyo po ba? Sister? Gumanon ako para lang hindi masyadong mapahiya. Tiningnan niya ako na para bang nawiwirduhan sa akin at ang sabi niya, "Miss, mag-isa lang akong pumunta dito. Wala akong ibang kasama bukod sa ating dalawa." Nataranta ako kasi hindi ko na alam ang sasabihin ko. Nakita ko talaga yung babaeng nakatayo habang sinasabi yun ng lalaki. Nakatingin sa akin yung babae ng diretso. Sabi ko nga, walang ekspresyon ng mukha niya. Sakto namang may salamin sa likod namin. Lumingon ako. Pagtingin ko sa salamin, ang nakikita ko lang ay ako at saka yung lalaki. Hindi nakikita yung babaeng katabi ng lalaki. Halos mag-freak out nga ako nun, pero hindi ko na lang pinahalata. Nanlamig yung mga kamay at paa ko. Sabi naman ng lalaki, Miss,
Bale, magte-text na lang ako sa'yo kung mag-rent ako sa apartment. Pero, salamat. Salamat sa oras mo. Umalis na siya matapos nun at hindi na nag-text o nagparamdam pa. Nawirduhan siguro sa akin at sa apartment. Nung umalis pala siya, sumabay na lang ako sa paglabas kasi kinilabutan talaga ako. Tumawag ako kay ate nun at sinabi ko sa kanya yung nangyari na hindi kinuha ng lalaki yung bahay. Sure na ako nun. Hindi ko pa nga alam kung sasabihin ko sa kanya yung may nakita akong babae na nandoon. Pero binanggit ko na rin kasi gusto ko nang may pagsabihan din at ikumpirma kung totoo ba yung pagmumulto. Ang sabi sa akin ni ate, wag na raw akong bumalik doon sa bahay. Papabenta na lang daw niya sa iba. Di naman daw niya alam kung may multo doon. Ang sabi lang niya, regalo daw ng biyenan niya yung apartment sa kanilang mag-asawa. May dati raw tenant doon na mag-asawa. Nalaman ng babae na niloloko siya ng mister niya. Tapos nagpaamatay daw doon sa apartment. Nagbigti. Kaya nung binigay daw yon sa ate at brother-in-law ko, parang ayaw daw nilang tirahan yung ganong klaseng bahay na may dark history. Sobrang natakot ako noon. Di pa kasi ako nakakaalis nang nagtawagan kami ni ate. Nasa labas pa lang ako ng bahay noon. Nakatingin ako sa bintana. Tapos napansin ko na lang yung figura ng isang babae na nakabigti. Nakita ko pang kumakawag-kawag siya. Impit ako nung napasigaw. Tinakpan ko na nga lang yung bibig ko. Naiiyak pa nga ako noon nang sabihin ko kay ate na nakikita ko pa rin yung multo. Ang sabi niya, umuwi na lang ako. Pag uwi ko noon, ilang araw din akong nilagnat. Hindi ako nakapasok at natatakot din talaga. Nagpasama pa nga ako sa friend ko kahit andyan naman sina mama para lang may iba akong nakakausap. Ang ending, kahit hindi ko nabenta yung bahay, binigyan pa rin ako ni ate ng pera para daw pakonsuelo sa nakita kong katatakutan. Ilang taon na rin ang nakalipas pero hindi ko pa rin yun makalimutan. Yun na nga yung una at huling beses na nagpunta ako doon sa apartment. Eventually, naibenta rin naman ni ate yung bahay. Hindi ko lang alam kung kumusta na yung bagong naatira doon. Kung pinagpaparamdaman din ba sila nung babaeng nagpaamatay. Sa ngayon po, medyo sanay na rin na makakita ng multo. May times pa nga na hindi ko alam na multo na pala yung nakikita ko. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon. Salamat sir sa pagbabasa. Umupa ako sa Umupa ako sa isang room for rent. Sa isang room for rent na apartment. Tama ba? Inimbita niya rin naman ako at saktong wala akong pasok nun. Tapos sinabing huwag ako makialam kung ayaw ko daw na patayin niya ako. Huwag ako makialam sa buhay mag-asawa. Huwag ako makialam sa away ng mag-asawa. Tumigil na muna ako sa pag-aaral dahil nag-focus sa freelancing. Taong 2016, nung napunta ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo.